Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga sangkot sa flood control scam kakasuhan sa November 11 ayon sa Office of the Ombudsman. Mas mahigpit na pagbabantay laban sa posibleng cyber attack sa November 5, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eman Atienza Bill o ang anti-online harassment inihaw. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Malaki ang tiwala ng Office of the Ombudsman na may makakasuhan ng mga personalidad na sangkot sa maanomalyang flood control project sa susunod na linggo. Ito ang pagkukumpirma ngayong araw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na target kasuhan ng Sandigan Bayan ang mga sangkot sa November 11. Bukod dito, kampante din si Remulla na marami nang makukulong sa Kapaskuhan. Samantala, sa pangatlong rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na kanilang isinumite ngayong araw, pinaiimbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ni Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at top-notch catalyst builder Yumir Villanueva sa 72.3 million pesos na maanomalyang flood control project sa Plaridel, Bulacan. Inirekomenda rin ng ICI na i-re-evaluate ang pagkakasangkot ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology o DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng mahigpit na pagbabantay laban sa posibleng cyber attack sa November 5. Ayon sa palasyo, pinaigting na ng DICT ang Oplan Cyberdrome upang tiyaking ligtas sa mga digital system ng pamahalaan at mga pribadong sektor gaya ng bangko, telcos at ospital. Binigyang diin ni DICT Secretary Henry Aguda na handa ang cyber response team sa anumang distributed denial of service o DDoS attack na posibleng magpatigil sa online platforms. Tiniyak ng palasyo na ligtas ang personal na datos at pera ng publiko at bukas pa rin ang mga tanggapan para sa personal na transaksyon kung sakaling maantala ang online services. Inihain ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa Senado ang panukalang batas na labanan ng online harassment o bullying o mas kilala bilang Eman Atienza Bill. Ang nasabing panukala ay mismong ipinangalan sa content creator at anak ni TV personality na si Kim Atienza na si Eman Atienza na kakamatay lang kamakailan. Layon ng Senate Bill No. 1474 na labanan ng cyberbullying, fake news at online defamation na madaling nakakaapekto lalo na sa kabataang nabubuli online. Sa ilalim nito, obligado ng mga digital platforms na alisin at harangin ang anumang mapanirang content sa isang tao sa loob ng 24 oras matapos makatanggap ng beripikadong reklamo o kautusan ng korte. Ang mga nahuhuling lalabag sa panukalang batas ay maaaring mapatawan ng parusa o multa na mula 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos at makulong habang ang mga sangkot na mga menor de edad ay isa sa ilalim naman sa counseling. Matatanda ang isa si Eman sa mga naging biktima ng online hate ayon na rin sa pahayag ni Senator Ejercito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.